Hi, magandang tanghali po mga kababayan kong taga lungsod ng Maynila. Pasensya na kayo, maabala namin saglit ang inyong pananghalian sapagkat kami po ay may panawagan na napakahalaga para sa kaligtasan ng ating mga kababayan sa lungsod at mga taong pumupunta sa lungsod ng Maynila. Sana po sa ngayon ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan. If I'm not asking too much, please share this broadcast to your loved ones and friends so that they're going to be properly informed and guided. Mga kababayan, let me get to the point, no? And be quick about this. And it is a very important reminder to each and every one of us here in the city of Manila and to those people who are passing by or going to Manila. Now, every Filipino for that matter, na one way or another pupunta kayo sa aming lungsod. Mga kababayan, hindi kaila sa ating lahat at ayon na rin sa mga impormasyong ipinagkaloob sa atin ng mga ahensya ng national government na may nagkaroon po ng surge na biglang lumaki ang pagkahawa-hawa ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. No? Ulitin natin, no? Yung data na ibinahagi sa atin ng national government ay nasa buong Pilipinas. Pagka ganun man, sa atin sa lungsod, atin naman pong malalaman, as of now, no, na gusto ko lang kayong i-update saglit at para magkaroon kayo ng idea kung gaano po dapat kayong mabagabag at magpahalaga sa mga disiplina at ipinatutupad na pulisiya o panawagan ng ating pamahalaang lungsod para na rin sa kapakanan natin sa bawat isa sa atin at ng ating mga mahal sa buhay. Noong July 4, July 5, July 6, July 7, and July 8, meron po tayong 75, 28, 26, 37, 37 na mga nagkasakit o nahawa ng COVID-19. No? Makikita po ninyo, meron na po tayong 1,431 na active cases. Ibig sabihin yan, para lang magka-idea tayo, may active cases, ibig sabihin sila po may mga sakit pa. No? At pag yan po hinimay-hinimay natin na meron po tinatawag na asymptomatic, o minsan naman symptomatic. Yun po yung mukhang walang sakit, mukhang walang virus, pero may virus o carrier. Yung iba naman, medyo nakikita physically. No? Sa kabilang banda, no, out of 3,128 na nagkaroon ng kaso sa lungsod ng Maynila, maraming salamat sa Diyos at bagay na ipinagpapasalamat ko sapagkat 1,532 naman po ang gumaling na at naligtas na sa bingit ng alanganin. At huwag tayong magkamali, bagay na pinagpapasalamat natin sa Diyos na maraming gumagaling, ay meron din naman pong mga nasasawi at ito ay ating pinararating ang ating pakikiramay sa mga naulila na naging biktima ng COVID-19. And I would like to inform you, nalulungkot po kami na kahapon, isa na namang frontliners o doktor ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang sumakabilang buhay. Nakalulungkot po. Kung ang mga doktor at nurses na mayroon ng sapat na kaalaman paano maililigtas o maiiwas ang kanilang sarili sa kapahamakan dulot ng COVID-19 virus, ay nagkakasakit at namamatay din. Mano pa tayong ordinaryong mamamayan na walang kaalaman o sapat na kaalaman. No? Kaya po patuloy ang aming panawagan na kayo ay lagi magsusuot ng mask, maghugas ng kamay, at umiwas sa pakikipag-usap hanggat maaari or practice physical distancing. At nais ko pong ipagtapat sa inyo, at nalaman nyo rin naman na nagkaroon ng impeksyon dito sa City Hall.
tatlo sa mga importanteng head or part of the government who continue to help us to provide you semblance of safety with regard to the health issues of our city. Dalawa po ay department head, isa po ay konsehal. At yung mga tao na yun ay araw-araw halos kausap ko. At kailangan po akong itest, mga kababayan. At sinumiti ko naman ang aking sarili. Salamat sa Diyos. Ako ay negatibo na naman po muli ang resulta sa pangatlong pagkakataon, no, ng aking exposure. Napakahirap po. Kaya po ang panawagan ko mag-iingat tayo sapagkat wala pong pinipili itong katatayuan sa buhay o sa lipunan itong virus na ito. Tayo po ay patuloy na nasa gyera. Gusto ko pong namnamin ninyo ang mga salitang iyon na mabigyan nyo ng pagpapahalaga ang tunay na sitwasyon ng ating lungsod, bansa at mundo. Kaya po mga kababayan, hindi po lahat ng oras ay makakaligtas tayo. Nalulungkot tayo, napabalita na po ilang minuto pa lamang ang nakararaan. Isa sa aking mga kasamahang mayor sa Metro Manila ay nahawa na. Mahirap po mawalan ng leader sa ganitong klaseng sitwasyon. Minsan, tayo po ay sinasabi nga, ang pamahalaan sa pangkalahatan, maaaring may pagkukulang paminsan-minsan. Pero sa ganitong sitwasyong pandemya na tinatawag, ay walang sapat na kaalaman ng sino man, mahirap o mayamang bansa. Lugmok, tiklok, walang nakakaalam anong tamang solusyon. Kaya ang pinakamabuting gawin bilang mamamayan ay tayo'y tumugon sa mga panawagan ng ating mga leader. At pag-ingatan at magkaroon ng kusang disiplina ang ating mga sarili. Mga kababayan, sa kabila ng patuloy na paglago at patuloy na pamiminsala ng COVID-19, ang inyong pamahalaang lungsod ay patuloy naman pong nagpapalakas ng ating kakayanan na huwag lumago ng gusto. Ulitin ko po, no? Kakayanang huwag lumago ng gusto ang COVID-19 sa ating komunidad. Ibig kong sabihin, hindi ko po kayo magagarantihan o ninumang leader na magagarantihan na hihinto ang COVID-19. Ito ay nakasalalay sa ating mga mamamayan kung paano tayo kikilos o makikibagay sa hamon ng panahon. Tulad nito, ang tinatawag nating new normal. Basta po umasa kayo sa maliit naming kaparaanan, ay hindi po kami titigil. Pipilitin nating masuppress o mapigilan ang mabilis na paglago. Pero kailangan namin ng tulong ninyo. And to be honest with you, mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila, as of today, we have tested 15,794. Ganun na po karami ang ating na-test. Ito po yung tinatawag na gold standard, no? O yung swab test. Kaya naman, isa sa aking pagpapasalamat sa national government, ang Maynila ay nagkaroon na ng pasilidad na magkaroon ng PCR machine or PCR testing lab. Pero hindi pa rin yan ang sagot para mawala ang COVID-19. Yung pasilidad na yan ay napakahalaga, ngunit ang tanging layunin lamang niyan ay masiguro na ang isang individual ay positibo ba o hindi. Dahil doon pa lamang po magsisimula ang trabaho ng gobyerno patungkol sa pagtugon sa kalusugan ng ating mamamayan. Bagay na aking ipinagpapasalamat sapagkat sa pagiging episyente ng ating mga doktor, nurse, and medical staff or medical practitioner under our city hospitals ay maraming gumagaling
at nakukuha ng libre ng ating mga mamamayan sa lungsod ng Maynila ang mga medical support na pinagkakaloob sa inyo. Kung inyo po yan susumahin, mga kababayan, para lang makita ninyo kung anong hirap bukod sa physical o pangkalusugang usapin, ay hirap sa buhay, pang-ekonomiya, sa laki ng gastos na makukonsumo ninyo kapag kayo'y nagkaroon ng COVID-19. Milyon po. Kung kayo'y may mga kakilala, kaibigan, ipagtanong nyo sa kanila o ano naging karanasan nila sa mga pribadong ospital patungkol sa kanilang mga bayarin. Kaya patuloy natin ibibigay ito na libre. Itong milyong-milyong piso sa bawat isang pasyente na mailigtas lang ang kanilang buhay. Pero uulitin ko, kahit na ano pang ekwipo, gamot, vitamina, or professional na mga na meron tayo, mga doctors and nurses, hindi po yan ang gamot sa COVID-19. Kaya isipin yung maigi, mga kababayan. Kailangan po ninyong mag-ingat. Kailangan nating mag-ingat. At sa kabilang banda, patuloy natin pinapractice sa lungsod ng Maynila yung tinatawag nating mass testing. In fact, just to be honest again with you, mga kababayan, nung Sabado, 342 ang na-test natin. Maniniwala ba kayo na sa loob lamang ng linggo, nung linggo na yun, itong nakaraang linggo lamang, ay nakapag-test po tayo ng 9,041 na individual. Kanya na po kalaki ang kakayanan ng lungsod ng Maynila. Nung Lunes ay 455, nung Martes ay 907. So, meron na po tayong total ng 156,816 na mga kababayan natin na na-mass test sa lungsod ng Maynila. Uulitin ko, hindi yan ang solusyon. Yan ay unang hakbang pa lamang, mga kababayan. Kaya, patuloy natin gagawin yan. Patuloy natin yan pagsisikapan na mapalakas pa. Okay. Pero sana po talaga ay mag-iingat tayo. So, mga kababayan, kung minsan makikita ninyo sa ating mga datang inilalabas, biglang lumalaki ang numero ng mga na-expose sa COVID-19. For you to be properly guided, I would like to inform each and every one of you who are watching. Pag kayo nakakakita ng biglaang paglaki, huwag niyo pong basta-basta ikagugulat. Isa lang po muna ang totoong tanggapin natin. May COVID-19 sa ating komunidad. Ito'y tinutugunan ng inyong pamahalang lungsod. Pero pag nakakita tayo ng paglago, hindi ibig sabihin ay yun ng takdang araw lang na yun ay lumago bigla yung numero. Ito po ay mga pinagsama-samang huling resulta o nahuling resulta sa mga nagdaang araw, linggo, at minsan po'y nakalulungkot mang sabihin ay umabot po ng isang buwan. Pero yung bagay na yan ay ating pong nasolusyonan na mapabilis ang paglabas ng resulta ng test swabbing sa ating bagong laboratory. Kaya we are in control since a few days ago of how many days, how many hours lalabas ang test result ng swabbing ng isa nating kababayan sa lungsod. Kaya po atin namang ikinalulugod so far epesyente po ang ating test lab o swabbing laboratory test lab through swabbing, yung nasa Santa Ana Hospital natin. Hindi po halos nagtatagal lang isang araw lumalabas ang resulta. Bakit po mahalaga? Ayan po, gusto kong maintindihan natin ang halaga ng mabilis na resulta. Ganito po yun. Kaya po tayo nagtatag ng maraming quarantine facility at yung iba nating quarantine facility ay COVID-19 facility na rin
sa mga asymptomatic o hindi kailangan ng tinatawag na critical care because meron naman tayong 171 bed capacity for critical care sa ating 6 na ospital. Meron tayong 545 na quarantine facility. Bakit po mahalaga? Na lumabas agad ang resulta para malaan kaagad natin kung sino ang mga paghihiwa-hiwalayin, ang mga malulusog at ang may mga sakit. Para na sa ganoon, yung may mga sakit, mabigyan agad ng agarang medical attention. At hindi na makapamerwisyo ng mahal niya sa buhay. So mahalaga yung time. Kaya po ngayon, nowadays, sa ating lungsod, meron tayo tinatawag na new cases or what we call fresh cases at meron naman tayong delayed cases. Yun po yung mga nagdaang linggo pa. Ngayon, bumibilis naman yung atin. So, para po mabigyan lang kayo ng kapanatagan. Kaya pinagpapasalamat ko kay Director Padilla at yung director ng ating I think pathologist o sa ating sa test lab, saka yung sa ating infectious disease sa Santa Ana, sa pagiging epesyente nilang lahat. Delikado po ang ginagawa nila. They are the one dealing with the virus. Ganun po kadelikado. Bagamat sobrang delikado, pinagpapasalamat ko dahil yung kanilang dedikasyon. Nakaharapin yung panganib, minuto, habang nasa loob sila ng isang contained area or what we call laboratory with a live virus on it. Magkaganon man, mabilis pa rin ang resulta. So, thank you very much. Yun po mga kababayan, ang unang parte ng mahalagang panawagan ko sa inyo. At importante, makipag-isa tayo. Makipag-isa po tayo. Yun po ang mahalaga. Ngayon, mga kababayan, recently, at hindi kaila sa inyo, sa araw-araw nating broadcast in the past months, ay sa ikalawang araw pa lang ng COVID-19, ipinaramdam natin sa ating mga kapwa Pilipino, kahit na hindi Manileño, ipinaramdam natin ang pagmamahal sa kapwa at pagmamalasakit sa kapwa. Yung mga nakikita natin mga street dwellers at saka homeless na natutulog sa Roas Boulevard, sa Calao, sa Recto, sa Quirino, sa Top Avenue. Nagtatag tayo ng pasilidad para sa kanila for the past 4 months, just to put the record straight. At bagay na aking ipinagpapasalamat sa MSW, headed by Director Repogoso and the staff of our social welfare in the city of Manila. Itong mga street dwellers, homeless, na ito, ay nasa loob ng ating pasilidad na pinakakain ng agahan, tanghalian, hapunan. May paliguan, may mga donation tayo na galing sa inyo mga kababayan, sabon, toothpaste, shampoo, and everything na kakailangan. Binigyan natin sila ng partition. Sila po ay naitatag o nailagay sa 2 pasilidad natin. Sa bawat isang pasilidad, humigit kumulang 100. So, madalit salita mga kababayan, halos 300 mahigit. Ang tangan-tangan natin o ng inyong pamahalang lungsod na mga street dwellers at mga homeless na nakikita natin natutulog sa kalsada. Punong-puno na po ang ating pasilidad. Pagkaganon man, at katulad ng trying to practice what we preach, sabi ko, pag malasakitan ninyo ang kapwa natin, ganon din ang Maynila. Recently, nagkaroon naman ng surge ng mga homeless as street dwellers sa ating lungsod. Nagtataka po ko dahil maganda naman ang katatayuan. Ayan po sila, Maganda naman ang katatayuan ng ating mga street dwellers sa lungsod, sa pasilidad natin. Ang aking
pinagtataka, hindi street dwellers yan, ano? Yan yung LSI, mamaya i-discuss natin yan. O, baka magkaroon ng misconception. Ipaliliwanag natin mamaya yan. Pero ganyan din halos yung sa atin sa street dwellers. Yung pinapakita mga tent or partition. But let me continue. Ang akin po pinagtataka, mga kababayan, biglang dumami ang mga natutulog sa kalsada. No? Street dwellers daw at saka homeless. Okay. Totoo, may mga tumataka sa ating pasilidad, pero nakukuha natin ulit at hindi naman tayo tumitigil na bigyan sila ng pagmamahal. Ngayon. And let me be frank about this situation. And to tell you the real situation. Recently, I ordered our social welfare and General Miranda to help again street dwellers and homelessness or homeless in our city. There is about 670 plus, again, additional individuals, bata, matanda, babae, lalaki. Inilagay po natin sa ating mga pasilidad. At yung iba ho, nasa Boys Town o Girls Town sa may Marikina. Ayan po, tinetest din po natin sila. Makikita niyo po. Ngayon, mga kababayan, kanina, may mga nagtangkang tumakas. Gusto ko po maging tapat tayo. Ilan sa kanila, hindi ko maintindihan talaga. Hindi ko maarok. May mga ilang gustong tumakas na hindi natin pinalalabas. Hindi natin pinalalabas. Iba nandito sa Maynila, sa mga punong-puno na po tayo. Wala na pong pagkukubli. Ako naman bago magganyan, o sabihin sa inyo ganyan, hanggat kaya natin, kakalingahin natin. Pero gusto ko lang pong manawagan, sapagkat kinakalingan natin sila lahat, pinakakain, binibigyan ng maayos na may silong, may dingding, na pansamantalang tirahan nila. At para maiwas sila sa kapahamakan, at sa panganib. Pero mas minamabuti nila na sila ay nasa kalsada. Yan po. Facts. Siguro, nagtatanong kayo sa inyong kaisipan at sasagutin ko rin. Bakit gusto nila sa kalsada? Bakit ayaw nila sa pasilidad natin? Sa pasilidad natin, through controlled environment. Ibig sabihin, hindi naman huyang preso Kaya lang controlled environment yan. O doon, may higaan, may banig, may kumot, may chicha, may ligo. Ngayon, may mga doktor pa para siyasatin yung kanilang mga kalusugan. Ito po. Not all, but most of them gustong-gusto sa kalsada. Yan yung binutas nila kanina Gustong-gusto sa kalsada. Bakit to sila bumabalik? Marami sa kanila na nakuha natin sa kalsada para iligtas at bigyan ng maayos na pansamantalang panirahan at kalingain ng pamahalang lungsod ng Maynila at tustusan ng pananalapi na galing sa mga tagalungsod ng Maynila. Taxpayers' money, sort of saying, ay binibigay natin sa kanila. Ay mga nahuli natin, mga lasing, nagra-rugby. Para lang maliwanag Kasi hindi ko maintindihan sa isang taong nangangailangan na for the first time, may gobyernong gusto silang pagmalasakitan, may gobyerno ng gusto silang kalingain, may gobyerno ng bigyan sila ng diin o pansin. Pero mas ginugusto nila na nasa kalsada at tataka sila sa ating pasilidad. Marami po sa kanila may bisyo. At marami po sa kanila ay gusto pera. Kasi sa amin, libre chicha, libre ligo, libre higaan, kuryente ng gobyerno, nasa pasilidad nila sa atin. Pero hindi nila gusto yun.
ang gusto nila ay pera na hindi ko po gagawin. Hindi po yun. Dahil may 2 milyon pang taga Maynila na dapat natin tugunan at bigyan ng pansin. Itong mga taong ito, 95% sa kanila ay hindi taga Maynila. Bagamat magkaganoon ang inyong pamahalaang lungsod, no, ay sabi ko nga, we practice what we preach. Being man for others. Pagmamalasakit, pagmamahal, pagkalinga. Yung hiningi ko sa inyo, para sa inyong kapwa, siya namang tinutupad din at ginagawa ng pamahalang lungsod. Pero ang gusto po nila ay pera. So madalit salita mga kababayan, meron po akong konting panawagan sa inyo. Kaya po nagkakaroon ng pamimihasa at mas gugustuhin ng mga ilang magulang na isoga yung kanilang sanggol na anak sa kalsada na mausok, delikado at maaari silang madisgrasya kung ikukumpara mo na sila'y nasa pasilidad ng gobyerno, may gatas para sa mga anak nila, may diaper para sa mga anak nila, may pagkain para sa mga anak nila, may pagkain para sa kanila, matutulugan, ligtas, maayos, maaliwalas na pasilidad. Mas gusto nilang ipasyal at isoga yung mga maliliit nilang anak sa kalsada. Bakit po? Because naturally tayong mga Pilipino maawain. Totoo naman yun. Isa pong pinakamagandang pag-uugali ng pagiging Pilipino, and I'm proud of it, yung ating pagmamahal at pagiging maawain sa ating mga kababayan. Napakaganda po ng intention ninyo. Pero nananawagan po ako, para hindi po tayo makakakita at mamihasa yung ilang individual. No, most of them. Kasi yung ilan, yung konti. Ito po, baligtad. Marami sa kanila. Kasi yung iba sa kanila, totoong walang bahay. Yun, totoong street dwellers. Most of them, no, ay may mga bahay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pero dito sila natambay sa lungsod ng Maynila kasi tayo mga taga Maynila ay mababait. No? Kaya ako'y nananawagan. Huwag niyo po silang bibigyan ng pera. May mga instances na nagpapapila pa tayo para lang tulungan yung kapwa natin. Napakaganda po. I swear to God. No? Yan din ang hiningi sa atin ng Diyos. Napakaganda ng ginagawa ninyo. Pero hindi po siya nagdudulot ng mabuting resulta sa kalaunan o sa pangmahabang. No? Kaya po, iwasan natin mamigay ng mga pera sa mga street dwellers sa kalsada. Kasi po, ito po ay ipambibili lang nila. Most of them, not all, but most of them, ipambibili lang nila ng alak, ng bisyo, ng rugby, at baka magulat kayo, pati shabu. Dahil marami kaming nahuli sa kanila na may mga parapernalya ng shabu. Yan po ang katotohanan. Hindi po namin sila naaktwalan na nagsashabu. Pero may mga parapernalya po sila ng illegal na droga. So nakalulungkot po na ganyan ang sitwasyon. At sinasamantala ng ilang individual. Pag titingnan po natin sa unang bukana, sa unang plastada, nakakaawa po ang sitwasyon nila. Ngayon, let me redirect you, your good heart. Hayaan yung igiya ko kayo, o i-guide ko kayo. Yung inyong kabutihang loob, which ginawa ng maraming mga kababayan nating Manileño at Pilipino. Dali nyo po sa lungsod ng Maynila. 1 kilong bigas, 1 sardinas, sabon, 1,000 piso, 1,000,000 piso, it doesn't matter how much. We will make sure na ang inyong kabutihang loob ay makukuha ng mga tunay na nangangailangan nating mga kababayan. I hope
maliwanag po yung aking pangalawang panawagan. Huwag po tayong magpabigla-bigla. Unawain natin maigi ang sitwasyon. Baka minsan, yung kabaitan ninyo, siya namang pinagsasamantalahan ng ilang tao na hindi naman nakabubuti para sa kanya. I hope maliwanag po ito at naunawaan ninyo, no? And we will continue to address them. We will. I swear to God, we will continue to care for them. Mahirap maging mahirap. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Alam ko po ang katayuan ng isang mahirap. Dinanas ko po yun. Kaya lamang po, gusto ko kahit papaano, mailagay natin sa tama at pangmatagalang solusyon. No? Third, mga kabayan, third and last. Nauuso po ngayon ang maraming tao na gustong umuwi na sa kanilang mga probinsya. Good. I'm happy for you. At natutuwa po ako bilang mayor sa national government, meron silang programang Balik Probinsya. Maganda rin po yun. Okay. Ito'y nakapagbibigay ng mga libreng ticket at may konting ayuda para makauwi na kayo sa kanya-kanya nyong probinsya. Pero may isa pong nagiging problema. Ito na naman po, yung ilang nagbabaka sakali to take opportunity of the situation. O take advantage of the situation. Ako po'y nananawagan sa mga LSI, yung ating mga returnees, no, papunta sa kanilang probinsya. Ito po ang aking maliwanag na panawagan. Kung kayo po ay mag-a-avail ng Balik Probinsya program ng national government, good for you. I'm happy for you that there is a program from national government na kayo ay makauwi na sa inyong mga probinsya. Ito lamang po ang aking panawagan sa inyo. Una, siguraduhin po ninyo yung petsa o yung ticket ay hawak nyo na. Kung sa Maynila, dahil Maynila naman ang pinag-uusapan natin, yung ticket ng barko at ng bus. Yun po importante. Ulitin ko, no? Ticket ng barko o ng bus. Siguraduhin ninyong hawak nyo na. At yung inyong health clearance. Bago kayo pupunta sa lungsod ng Maynila. Ibig sabihin, kung anong araw kayo dapat pumunta rito, dahil yun ang araw na sakay nyo ng barko, at may mga health clearances na kayo, siya baga. At kami naman, tutulong kung paano kayo mapadali ang pagbalik ninyo sa inyong kani-kanyang lalawigan. No? We'll be happy to help. In fact, some of the governors, I've been receiving a lot of calls from the governors that Manila is very accommodating to extend assistance sa kani-kanilang mga kababayan sa probinsya. Modesty aside, yan po'y hindi pwedeng ikubli. Marami na pong gobernador na tumawag sa atin at nagpapasalamat. No? Pero ngayon po, nagkakaroon na naman ng bugso-bugso o yung talagang pulo-pulotong ng tao na dumadako sa Rizal Park. At yung iba ay hindi naman mga tinawagan. Ibig sabihin, ipinagbabaka sakali ang kanilang sarili na mapabilang sila sa Balik Probinsya. Wala namang masama doon. Siyempre, ang tao naman, naunawaan ko yan. Siyempre, kung sakasakali, baka matawag ako, mabigyan ako, maawa sa akin, pauwi na ako sa probinsya. Pero mga kababayan, ipaalala ko sa inyo sa mga taga-probinsya o taga-lungsod ng Metro Manila or kalapit namin mga probinsya na gustong umuwi na sa inter-island o up to the farthest northern part of Luzon and southern part of Luzon na dadako sa Maynila. Gusto ko pong ipanawagan sa inyo. May COVID-19 virus na kumakalat sa lungsod
ng Maynila. Gusto ko po maliwanag yun, ano? Kami po sa lungsod ng Maynila, hindi pwedeng ikubli na nananatili ang panganib sa aming mga kababayan sa lungsod ng Maynila itong nakamamatay, mapinsalang virus na COVID-19. Meron po dito sa Maynila. Totoong nakokontrol namin yung numero at ipinagpapasalamat ko sa taong bayan sa lungsod ng Maynila na nagdidisiplina sila. Pero meron pong panganib na naghihintay sa inyo sa Maynila. Yun yung unang parte na kailangan ninyong maunawaan. Kaya hindi pwede na ipagbabaka sakali ninyo at may i-stuck kayo sa Maynila for so many days. As usual, sa aking mga kababayan sa lungsod ng Maynila, hindi naman natin binubuhat ang ating bangko, modesty aside. Kung maalala ninyo, nakaraang linggo, 1,000 mahigit, pinakain na naman ang lungsod sa puerto o sa pier, no? Na mga na-stranded na balik probinsya. Kagabi may insidente na naman. Napagkamalan na itong ating mga nagbabalik probinsya na natulog sa Kalaw kagabi ay mga street dwellers or homeless. Yung pala sila ay mga balik probinsya grantee. But most of them, some of them, wala pang ticket. Naghihintay pa ng biyahe. O, ipakita mo yung... ngayon po, pansamantala na naman natin kinalinga. Hindi naman po ako magsasawa. Kung makakatulong po tayo sa national government, kung makakatulong tayo sa mga kababayan natin Pilipino, because I want the other provinces, kapag mayroong batang Maynila, nalagay din sa ganyang sitwasyon, ay pagmalasakitan din nila. Sabi nga, love begets love. So habang nandito sila, tayo naman, kakalingain natin, ipararamdam natin yung pagiging makatao at mapagmalasakit ng mga batang Maynila. So tayo po ngayon, nasa atin sila. Nasa loob sila ng isang eskwelahan. Ngayon, mga kababayan, na hindi naming tagalungsod, huwag niyo pong ipagbaka sakali maghihintay kayo rito sa Maynila at may stranded po kayo. Mas mabuting nasa loob kayo ng kani-kaniyan ninyong bahay kung saan man kayo galing outside of Manila. It would be safer and better for you to stay there and wait for the information o maghintay kayo ng impormasyong ibibigay sa inyo ng mga organizer ng balik probinsya. Kung kailan kayo dapat sasakay at kailangan nyo nang umalis. Huwag ko kayong bubuhos dito. Kasi nasa amin po totoo yung mga barko dahil sa amin ang daungan. Ang mga bus na sa amin din. Kasi dalawang bagay yun. Yung unang bagay nabanggit ko na. Kayo ay maaaring malagay sa panganib na mahawa sa aming mga taga Maynila na may virus sa amin. At ito'y madala ninyo sa inyong probinsya. Sa pagkakalat-kalat ninyo, sa pagdidikit-dikit ninyo. Or sa kabilang banda, obligasyon ko po bilang ama ng lungsod na mapanatiling ligtas ang aming mga kababayan sa lungsod. Yung pangalawang banda, maaari na kayo naman ay may dalang virus din. Papasok naman ng Maynila. So, ibig sabihin, himbis na halimbawa, kung kayo na natili muna sa kani-kaniya ninyong bahay at inalam ninyo at nakipag-ugnayan kayo ng tama sa inyong mga organizer, hindi kayo malalagay sa alanganin na bigla na lamang kayong nai-stranded sa pier, nai-stranded sa Rizal Park, nai-stranded sa Kalaw, at magpupulutong kayo. Ngayon, sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila at sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, sa maliit na kakayanan ng inyong lungsod, ng pamahalaang lungsod ng Maynila, pinangangalagaan po natin sila. Ayan po. Hindi naman po pwedeng ikubli. Pero ito po yan. I have to be honest with you. Hindi na po namin kayo kayang tanggapin sa lungsod. Dahil ako'y may obligasyon pa sa mga mamamayan sa lungsod na nahihirapan din. Nakukonsumo nyo na yung aming maliit na kakayanan.
It's going to be quite unfair for the people of Manila. But, having said that, ako, naniniwala ako, gusto rin ng mga taga Maynila at ang mga batang Maynila na tulungan kayo. Ayun, paniwala ko po yun. Gusto rin maging makatao ng mga taga-lungsod ng Maynila. So patuloy namin kayong kakalingain. Pero puno na po sa amin. At kapag kayo ay nalagay sa alanganin, sa kalsada, maaring iuwi ninyo ang nakamamatay na virus na yan sa inyong mahal sa buhay, sa inyong probinsya. At malagay sa alanganin ang mga lalawigan o probinsya, munisipyo ng inyong kani-kaniyang lugar. So it doesn't help. It doesn't solve the problem. Kaya po, kailangan talaga ng sama-samang aksyon, mga kababayan. In fact, kagabi po, meron tayong almost 200 na mga balik probinsya. At ilang libo po yan na na-imbak dito sa Maynila. So ulitin ko, welcome po kayo sa Maynila. At siguraduhin nyo lang na yung araw na pagdako ninyo sa lungsod ay yung araw na paglisan ninyo sa lungsod. Hindi yung magbibilang pa tayo ng 3 araw, 4 na araw. Wala po. Wala pong buting idudulot sa inyo ang kalsada. Panganib, hirap ang aabutin ninyo sa kalsada. Huwag ninyong ipagbakas sakali ang inyong sitwasyon dahil mapanganib po dito sa amin at mapanganib sa Metro Manila for that matter. I hope maliwanag po ang aking panawagan. And sa mga nanood, mga kababayan, again, pasensya na kahit naabala ko kayo, pero ito po ay mahalagang impormasyon upang lumiwanag sa ating kaisipan. Mulit, maipaalala ko sa inyo yung bigat ng suliraning ating kinakaharap na 2 milyong mahigit na mga taga-lungsod ng Maynila sa gabi at humigit kumulang 3 milyong mahigit na mamamayan na nasa lungsod ng Maynila tuwing sasapit ang araw. So muli sa ating mga kababayan sa lungsod, ako po ay patuloy na nanawagan sa inyo, buong kababaang loob. Huwag natin laging ipalalagay ng loob o ikikipit balikat na ang ating lungsod ay may sapat na kapasidad to address COVID-19. Yang kapasidad na yan, mauubos yan kapag tayo po'y nagpabaya bilang mamamayan. Kaya patuloy po ang aking panawagan. Huwag po kayong lalabas, mga bata, sa kalsada. Mga lolo't lola ko, huwag kayong lalabas. Stay home. Sa mga taong naghahanap buhay o lumalabas o nagnenegosyo, please take proper precautionary measures and practice simple 3 things. Simple lang ang panawagan sa atin ng DOH. Napakagaang po ng panawagan nila na siya ring aking ipinababatid sa inyo. Magsuot kayo ng mask. Sa Biyernes, malalaman ninyo ilang libo na naipamigay nating mask na katulad nito at patuloy na ginagawa ng mga batang Maynila para makapagbigay tayo ng hanap buhay at maibigay ng libre sa mamamayan. Marami na pong barangay ang nabigyan at patuloy natin gagawin yan. So wear mask. Wash your hands. Kung kaya, mag-alcohol kayo. At higit sa lahat, isa sa pinakamabisa ay dumistansya sa pakikipag-usap. At kung wala namang kabagay-bagay ang pag-uusapan natin, huwag na tayong makipagkwentuhan. Halimbawa, nasanay tayong mga Pilipino na kapag kumakain tayo, sama-sama. Kaibigan, halimbawa sa opisina o sa trabaho, gusto natin laging may kasamang kumakain. Opo, napakagandang kultura o tradisyon o pag-uugali. In fact, sa totoo niya, minsan, nagpapalit ulam pa tayo. We share food. Ang ganda po niyan. Pero huwag niyo ipapractice ngayon yan. Delikado po. Masanay na kayong kumain na mag-isa sa inyong
workplace. Kung kakain naman kayo may kasama, may sapat na distansya. Yung mga bagay na yan ay simple lamang, kaya lamang hindi tayo sanay. Pero, hindi naman como yung nakagawian nating dati, mukhang pwede at ligtas. Ngayon po, hindi po. Kailangan natin mag-adapt as citizen and as human being na merong threat sa buhay natin dulot ng pandemya na gawa ni COVID-19. So yun po ang aking panawagan, mga kababayan. Please, nakikisuyo ako. Please share this broadcast. This is very important information so that everybody will be guided. No? Sa ating mga street dwellers, sa ating COVID-19, sa ating mga kababayang uuwi sa probinsya. So, magandang araw po. At kung hindi kalabisan, mamaya, bago kayo matulog, muli, mananawag ako. Ipanalangin po natin ang may mga sakit. Na naway hagkan sila ng kamay ng Diyos. Na sila'y gumaling na agad. Sa mga nasawi, ipanalangin din natin sila. Natanggapin nawa sila sa langit, sa kaharian ng Diyos. At bigyan ng katatagan ng kalooban ang kanilang mga naulilang mahal sa buhay. Sa mga nahirapan, ipanalangin din natin sila, bigyan sila ng kaluluwagan ng Panginoon Diyos na malagpasan nating lahat. Ito ang kinakaharap nating suliranin, mga kababayan. So muli po't mag-iingat kayo. Please, as much as possible, stay home, stay safe, stay healthy. Pagpalain nawa kayo ng Poong May Kapal. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Manila, God first. Thank you.